Ito po si Banjelo. Pakita ko lang sa inyo ang tatlong legendary na mga aklat na ginagamit ng Kristiyano ngayon in this 20th century dito sa Pilipinas, at saka legendary na aklat na pinapaniwalaan ng mga Muslim, at saka legendary na aklat na pinapaniwalaan ng Katoliko. Ibig sabihin, ang tunay na mga Kristiyano ay ang kanilang aral nakahango sa sulat ng mga apostol at mga propeta. Tinatawag po nitong magandang balita Biblia, Catholic edition, at may imprimatur pa na mga bishop, mga authority na mga Katoliko. Aklat mula sa Genesis up to the Book of Revelation. Itong Quran sa 6th century o mapapalo na sa 7th century, ito ang aklat nila. At wala po itong revision pareho nitong Catholic ng magandang balita. Ang magandang balita, ito po ang aklat na tinuturo ng Espiritu Santo, Ebanghelyo, ibig sabihin, basihan ng paghatol. Ito naman sa mga Muslim, may basihan din sila kung anong tama at mali ang kanilang hatol. Pareho sa magandang balita kung anong tama at mali. Ito po ay aklat ng Diyos. Diyos ng Kristiyano noong unang panahon at ngayon. Ito po ang aklat ng Diyos na totoong Diyos na inipon mismo ng Espiritu Santo. Ito ngayong sa Noble Quran, Diyos naman to ng mga aklat ng Diyos or Allah ng mga Muslim. Ito po mga libro ito, ito ang mga librong ito, kahit ganito kalit, ito ang nag-influensya sa isip at puso at sa mga espiritu ng mga Muslim at sa mga Kristiyano. At ito ngayon, itong revised edition, pabago-bago to, second edition, dati po itong Doktrina Kristiyana, na ngayon ay katekismo na. Ito po ay another aklat na pabago-bago ito, marami silang pagtitipon sa council. Yung council kasi pagtitipon. Last ito edition ito nga tinatawag ko Unli edition eh. Iba sa magandang balita at saka sa Quran. Hindi na nababago. Ito, pag ako namatay nito, second edition, third edition na to, ma-unli edition na to hanggang mapatapos ang mundo. Pagkapirahan kasi. Ito. Ito ang Katekismo Katoliko. Ibig sabihin, sulpot ito. Ang nauna, yung magandang balita na nakumpile ngayon, inipon na. Na atin rin mabasa dito sa Pilipinas in this 20th century. Hindi naman ito umiiral nung unang panahon, pati katekismo nung unang panahon sa 15th century dumating sa Madrid. Ang umiiral lang doktrina Kristiyana na ngayon ay naging katekismo na. So, ibig sabihin, lalo na dalawang aklat ito, maliban sa magandang balita na compile ngayon, mas nauna kasi ito. Ito ang hindi sulpot, ang dalawang aklat sulpot, at lalo na itong Catholic Catechism. Ito po Catholic Catechism, hindi po propeta nagtuturo ito. Hindi propeta at apostol. Iba sa Quran, iba sa magandang balita. Ang Quran naman propeta na turo ni Muhammad ng Muslim. Ito katekismo, hindi propeta, hindi mga apostol. Ang ibig sabihin kasi ng propeta, may kaloob na espiritu ng Diyos. Ito question dito sa Noble Quran kasi hindi sila naniwala na nakatanggap si Muhammad ng Espiritu Santo. Bigay lang ng anghel ni Jibril or Gabriel. Ganun po. Ang Espiritu Santo hindi nila lang katulad ng anghel at ng tao. Ito, katekismo, ay wala ito. Kahit hindi anghel, hindi espiritu, galing lang sa Church Magisterium. Kasi ang turo ng Espiritu Santo, ito po, magandang balita, Ebanghelyo. Sa Lucas 4:18, pati ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, yun ang patuto. Kaya nakarating ka sa magandang balita kasi, hindi natin alam mga sulat ni Moses, mga propeta noong unang panahon, paano natin mabasa yun kung wala palang pinag-ipon ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang inuutosan ng Diyos na mag-ipon. Kamanggagawa lang po si Saint Jerome sa Latin at saka sa dito Philippine Bible Society at mga International Bible Society para mailaganap base sa hula ng Diyos sa Isaiah 46 verse 10.
Ito kapatid, itong tatlong libro nito, focus tayo. Kasi pag hindi natin ma-settle kung saan tayo maniwala nito, maligaw na kayo. Kasi itong magandang balita, ang hatid dito ang salita ng Diyos, hindi salita ng tao. May salita ng tao, may salita ng demonyo dito para malaman natin ang mali. Ang ibig sabihin, hahatol tayo. Sa 1 Peter 4 verse 17. Yun ang ebanghelyo ang panghatol. Nag-umpisa na po sa iglesia noong unang panahon. Ito po ang totoong aklat na sinusulat ng iglesia. Hindi na natin kailangan na i-trace ang mga apostol. Mismo ang Diyos ang tatawag sa atin. Sa sinasabi doon sa Sicarias 1, chapter 1, verse 3. Ito, manumbalik kayo sa akin at ako rin manambalag sa iyo. Ang Diyos talaga. Ang hanapin mo ang Diyos. Hindi mga apostol. Ang apostol ngayon nandun sa langit. Ito ang aklat ngayon na naipon na. Ito, magandang balita. So magandang balita kasi hinatid ng Diyos ang mga kaalaman ng unang panahon. Siya ang nagturo ng lahat ng katotohanan. Sinasabi niya sa ni Kristo na may Espiritu Santo, sabi ng Ama, na ituturo sa mga apostol na ang lahat ng gabay ng katotohanan ay tanging ang Espiritu Santo lamang. Magpaalala sa mga lahat ng mga sinasabi ni Kristo, magpaalala sa lahat ng sinabi ng propeta, at magpaalala sa lahat ng sinasabi ng apostol na tinuturuan niya mismo. Kasali si Kristo sa 8:28 ng Juan. At dito ngayon, ang gabay natin sa pagturo ng katotohanan, hindi church magisterium. Hindi rin po si Jibril na magturo natin. Ang church magisterium kasi, mga galing sa seminaryo, hindi po yun anghel. Yung galing sa makamundong karunungan, sa seminaryo sa Roma, kung saan meron silang aklat. Ang naniwala nito mga theologians na katikitical. Ito. Ang talata noon, kapatid, napakahalaga. Yung John 16 verse 26. Ang lahat ng katotohanan, ang Diyos ang magturo bilang Ama. Ang Espiritu Santo maggabay sa atin. At walang makapasinungalingan, sabi ng Espiritu Santo, sabi ni Kristo, sabi ng Ama. Tatlo po ang patutuon yan sa 1:5 verse 7 to 9 ng John. At sinasabi rin sa John 6 verse 43 to 45, ang magtuturo sa lahat ng mga tao, ang Ama. Para magturo ang Ama sa atin, nandun sa langit, hindi sa baba, sa pamagitan ng kanyang Espiritu. Extended kasi ang Espiritu. Na-extend, kung alam nyo may elastic man, ay hindi man elastic man ang Diyos, pero manahan pa ang kanyang Espiritu sa atin. Espiritu, connection. Espiritu mismo ay yun pa yung mga another being of God. Katulad ni Kristo, si Kristo may laman. Nangangaral ito, yun ang magturo sa atin ng katotohanan. Hindi natin makita ito, hindi natin, pati anghel, hindi rin natin marinig. Manahan sa mga puso ng mga tinatawag ng Ama na pinanganak niya sa pamagitan ng Espiritu Santo. John 3 verse 5. Ito kapatid, tandaan natin, ito ang aklat ito. Mahalaga ito kapatid. Saan ba dito ang aklat ng Kristiyano? Saan ba dito ang turo ng Espiritu Santo na lahat ng katotohanan? Basta Espiritu Santo, lahat ng katotohanan. Huwag tayong maghanap ng katotohanan na hindi sa Espiritu Santo. Maraming katotohanan na wala dito sa Biblia. Ang katotohanan na hindi tinuturo ng Espiritu Santo. Ito, pero lahat ng katotohanan na ituturo ng Espiritu Santo galing sa Ama, sa Diyos, kompleto na, sabi niya. Sa 34 verse 16 of Isaiah. Ang lahat, saliksikin nyo ang aklat, isang aklat lang, at inyong basahin. Hula po yun. Hindi nakita ni Isaiah, mga propeta at mga apostol. Pero tayo nakikita ngayon dito sa Pilipinas, 20th century, at magandang balita pa, Biblia. Sa lahat ng magandang balita, marinig natin, ito ang banal na balita, galing sa Ama. Balita na galing sa Ama, kaya magandang balita. Ama ni Kristo, siya ang may-ari. Yun ang balita na ihatid sa atin na banal na espiritu, banal na balita, pagmagandang balita. Relihiyon po, pag-usapan natin. At yun po ang sinasabi, magliwanag sa atin, mga bulag makakita, mga bingi makarinig sa pamagitan ng aklat na ipaliwanag ng Espiritu Santo. Sa Isaiah 29 verse 18, at wala sa masama ang makaunawa. Sabi ng Daniel, ng salita ng Diyos.
Daniel 12:10, at sa 2 Timothy chapter 3 verse 7. Kahit aral ng aral, hindi na makarating sa katotohanan. Anong katotohanan? Itong Biblia. Itong magandang balita. Hindi nga Biblia ang tawag nito eh. Sa Latin, sa kay Saint Jerome, ay itinatawag tong Libres Domini. Libres Domini. Aklat ng Panginoon. At ito, sa sinasabi nating sabi ng Biblia, ito po ang Biblia originally sa Tagalog na ngayon, originally sa Latin, na tawag ni Pope Siricius, the complete book, the collections of book of the Apostle and the Prophets. Sabi ni Saint Jerome. Sabi ni Saint Jerome, sabi ni Pope Siricius. Pero mali, ang collection na kompleto, nakasulat na noon pa sa Latin Vulgate, na ito pala'y Libres Domini. Idakila natin ang Domini. Sa 11:25 ng Mateo, ang Panginoon ay ang Ama. Patria. Libres Patria. Ngayon naunawaan natin, kasi hindi kasi alam ni Jerome na tatawagin ni Isaiah na tatawagin pala ang Diyos na Ama. Tayo lang nakatagap nito. At tayo na palitan natin, aklat ng Ama, dakila ang Ama. Sa 10:20, 30 to 31 ng Juan. Ito po kapatid. Okay? Wala na siguro tayong ito. Idakila natin ang aklat na ito. Ito, doon tayo mabuhay talaga sa magandang balita o sa Ebanghelyo. Nakasulat din sa sa Pilipos chapter 1 verse 27. Umpisahan niyo sa verse 25 to 30 ng Filipos.